Where'd you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. I watch more podcasts and hear less music. My brain feels different and I don't want to lose it. I try to stay healthy but I'm tired all the time. So ayun na nga mga best, no? Maraming nagtatanong kung magkano nga ba itong motorcycle na to. So ito ay nagkakahalaga ng 115,900 pag kinuha nyo ng cash, at pwede rin naman siya ng hulugan. Papakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang down payment at kanila months or terms nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? So comment nyo naman yan, lalo na dun sa mga nakakuha na ng ganitong motorcycle. Share nyo naman dyan sa comment section para at least i-share natin, or dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, malaman nila kung ano nga ba ang experience nyo sa motorcycle. So tingin nyo, sulit nga ba? So, ano nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025? Ito ay nagkakahalaga ng 103,400 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, kapag kinuha nyo ng hulugan, meron tayo dyan, available po sila sa installment. Lalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share yan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So ayan, upuan natin yung Tuscany 150 ng SYM. So, side stand natin. Ganito ang itsura niya kapag naka-side stand. So, maganda yung forma niya. Pagkakabend ng motor, maganda. And 5 to ang aking height. Ayan. So, ayan. Pantay na yung floor. Boot natin. Pero, tingkayad. Pero, kaya-kaya nating i-manage. Pwede pa tayong umusad. Okay. So, ayun ako mga best, no? Ngayon 2025, ngayon pa lang din natin na walk around itong Giorno Plus. So, last time kasi nakita na rin naman natin siya sa Makina Moto Show, pero talagang naiputan ko lang din siya. Pero hindi katulad nitong full review para dito sa motorcycle na to. And then, tingnan nyo naman yung itsura nito. So, dahil nga marami na talagang nagsilabasan sa mga ganitong classic na style, sa mga scooter classic. Okay. So, ayun na nga. Meron sila rito na modern classic. Ito yung headlight ng Tuscany. Ang ganda ng itsura niya. No, ito yung LED na rin. Meron siyang park light dito. Yung combination ng black and cyan color. Ayan, kita nyo yung itsura. Oh. Informe. Tapos, nagustuhan ko rito yung ito parang flagship nila. Oh. Diba? Ayan, meron silang emblem ng Tuscany. And then, meron din siyang emblem dito. Tuscany 150. Diba? Nakaka-premium yung datingan niya. Tapos, yung looks niya, talagang mapapatingin ka na lang eh. Diba? Pag may nakasabay ka na ganito, or may nakasulubong ka, talagang mapapalingon ka. So, dito naman sa side, meron tayo ritong signal light and then yung SYM ng logo. Napakaganda na itsura na ito. So, meron siya mga pa-curve na design. So, open natin. Naka-activate nga pala to. Pakita na rin natin yung itsura ng ating panel gauge. Ayan. So, hindi naman siya color display, pero nandito naman lahat ng mga kailangan nating details. Ayan. So, visible din naman siya sa umaga at sa gabi. At makikita natin dito, speedometer dito sa side, fuel gauge, yung clock niya, and then yung battery, odometer niya. Ayan, meron dito sa taas yung signal light. Yun, no? So, makikita natin dito, left and right, and then maririnig natin yung pagsisignal niya. Ayan, meron siyang tunog. Parang sa mga kotse, di ba? Ayan, left and right.
So, meron siya ritong fuel, engine check pag naka high beam. Yan. At dito naman meron siyang menu and then set. So, may Tuscany dito sa harap. Ayan. So, naka-automatic on na yung kanyang headlight kapag naka-on. Pero ito, makikita natin dito yung kanyang park light. So, signal light natin. Ito ang itsura ng signal light niya. Ganyan yung animation dito sa harap. Sa likod naman, makikita natin dito yung animation din ng signal light niya. And then, yung kanyang tail light na napakaganda ng tail light na ito. Unique style. So, ayan. So, keyless na nga rin pala to. And then, meron din siyang secret key dito. Yan. In case na malobot yung ating remote, ayan, meron siyang secret key. And then, ito yung secret key niya. Ayan. So, yun na nga, meron tayo rito. Okay, sa kanyang headlight, meron tayo ritong LED. Ayan, sa gitna, meron tayong daytime running light. Naka-chrome tayo dito. Ayan, so, yung kanyang glass nakalagay dito is Stanley. So, mukhang magandang quality yung ginawa dito ni Honda. Ayan, so, pagbaba natin, meron tayong Honda, meron tayong chrome. Okay, ito, matte finish na kulay gray. Ito, sticker. And then, pagbaba natin, meron tayong mga parang pakurba na design. Ayan. So, malapad yung kanyang design dito. So, meron tayo dito na halogen bulb. Ayan. So, dito naman, naka-combi brake din tayo. Yung kanyang fender, malapad. Talagang flexible. Yung kanyang plastic dito. Ayan. Naka-telescopic fork. Meron tayo rito single disc brake na Nissin. Naka-single pad caliper tayo rito. Tapos, Duro, yung kanyang brand sa kanyang tires. Ang size naman dito ay 190 by 12. Ayan, tubeless na rin yan. So, ito yung tsura ng ating mags. Ayan. So, dito naman yung busina. Yung ating design dito, medyo may mga butas na maliliit. Ayan. Then, meron tayo rito na maluwag na kulay board. So, ayan, may level siya. Ito, mataas na part to. Ito naman is mababa. Pero wala siya ritong padding. So, medyo hindi naman to madulas. Ayan, meron siyang design na ganyan. Okay? So, sa kanyang panel gauge naman, so, familiar naman tayo rito sa panel gauge niya. So, ito yung katulad ng kay Honda Click. Okay? So, may design lang talaga siya dito. Ayan. Tapos, yung mga makikita natin dito, signal light, yung key, okay? Yung ano yan, yung sensor ng key, yung naka-high beam, engine check, temperature, yung idling stop, battery, ayan, meron tayo select and set. Ayan, pwede nyo ilagay dyan. Okay? Yun yung itsura niya, pati ignition, napakaganda ng design. Balik tayo rito sa unahan. Bulky yung ating fender dito. Tingnan nyo naman, napakalaki na ito. Ang laki ng fender niya. Naka-telescopic fork tayo rito. Tumutunog talaga siya, no? So, naka-single disc brake, naka-dual pad caliper. Ang size dito sa harap ay 110/70 by 12. So, tubeless na rin ang tires niya. Yan, dito naman sa kanyang handlebar, naka-automatic on na yung ating ilaw. Dahil electric starter lang yun nandito. Yung lever natin, malapad din. Ayan, so sobrang smooth lang din yan. Maganda yung grip niya, makapit, at sobrang babaw lang din ng kanyang throttle. Ayan. So, dito sa side, meron tayong high and low. Busina. Ayan, busina check natin. Busina check. Busina check. Beep, beep. Beep, beep. Ayan, ayan. Busina check natin. So, meron tayong high and low, busina, and then signal light. Wala nga lang siya ritong built-in hazard. So, dito naman yung kanyang rear brake, yung kanyang grip, makapit din. Medyo basa lang yung aking kamay dahil pawisin. So, remote niya nga pala. Meron tayong utility hook dito, and then kapag inopen natin yung gas tank, ganito yung tsura niya. So, kakabig nyo lang siya rito. Papunta dito. Papunta dito is yung kanyang upuan. Okay? Para ma-open natin yung gas tank, ayan, mag-on muna siya bago nyo ma-open yung gas tank. Ayan. Diba?
Yun yung ano niya. Kahit naka-on yung ating engine, pwede nyo buksan. So, sa upuan naman, naka-close and then, click nyo lang dito. Okay. Dito sa side, on ng kanyang gas tank. Dito naman sa kabilang side, yung on ng ating upuan. So, pakita ko na din sa inyo, yung gas tank natin nandito sa harap. Ayan. So, hindi nyo na kailangan ng susi para ma-open yan. Ready na yan. So, nandito sa part na to, yung ating gas tank. So, pinupush lang din yan para ma-close. Ayan. Okay? So, yung itsura ng ating remote. Ayan. So, meron tayo ritong gulay board at meron din tayo ritong padding para sa ating board. Ayan. So, maganda oh. Makapal yung kanyang rubber na ginamit dito. Ayan, side by side naman yan. So, ayan. Meron tayong side stand kill switch. At least meron silang safety features na ganon. Ating angkasan dito sa side or sa OBR natin. Ayan, pinupush naman siya. May Honda tayo dito na logo. So, dito naman sa mga switches, talagang papansin natin dito yung quality ng switches ni Honda. Meron tayo dito on and off ng kanyang idling stop, electric starter, lever natin dito, malapad. So, ito ay combo brake na din. Okay? So, yung kanyang grip, talagang makapit. Sobrang sticky nung grip niya. Tapos, kulay brown din. Kulay brown din to. Same din dito sa side. Tapos, same din siya nung upuan, kulay brown din. So, yung throttle niya, sobrang babaw din. Ayan, sa side naman, meron tayong high and low. Wala lang tayo ritong flasher and then wala rin tayo ritong hazard switch. Meron tayong busina, signal light. Okay, so dito naman sa side, ito nakakilas na rin po tayo rito. Okay, fuel tsaka seat. Ayan, so buksan natin yung fuel. Ganyan yung itsura niya. Kita niyo yung paano siya nag-open. Diba, napaka-responsive. Meron tayo ritong utility hook. Ayan, utility hook natin dito. Ganda, no? Tapos meron din tayong side pocket. Ganyan din ang itsura niya. Ito yung ating remote. Meron tayo rito. Kasya siguro dito. Cellphone din. Pero hindi siya ganun kalalim. Huwag kayo masyadong rito. Mag-depend. Kasi pag nagbubukas-sara siya, ayan. So, pwedeng malaglag yung mga gamit na pwede nyo ilagay dito. So, meron na rin tayo ritong USB charging port. Ayan. So, sa upuan, maganda rin yung upuan. Makapal yung upuan. May mga stitches din tayo rito. Kulay brown. Napaka-classic ng design. Ayan, may stitches din tayo rito. May Honda dito sa likod. And meron tayo rito ang lagay ng mga gamit. Ito, meron tayo rito. Pwede tayo maglagay ng bag dito. So, nilagay lang nila rito. Example lang. Yung user manual. Ayan. Yun naman, mga pang tanggal ng spark plug. Ayan, nandito na siya. So, may tayo rito, helmet hook. Yung ating compartment sobrang luwag. Siguro kasya dito half face helmet. Ayan. So, dito naman, dami niyong may lalagay dito ng mga gamit. Lalo na kapag nag-long ride tayo. Tapos, para ibalik siya, push nyo lang. Tapos, ayan, ma-open nyo na. And then, pag binalik nyo, dahan-dahan lang. Pag narinig nyo na yung lock, okay na yun, nakalock na yan. Hindi yan basta-basta ma-open or matatapakan. Ayan. So, dito naman, wala tayong kickstart. Okay, so monitor nyo palagi yung ating battery. So, kagandahan naman dito kasi meron siyang monitoring sa ating dashboard. Okay, para at least hindi natin wala tayong reason na nakalimutan nating i-monitor yung kanyang battery. Okay, so ayan, malaki din yung kanyang panggilid or yung CVT. And then naka-dual shock tayo rito at hindi siya adjustable. And then naka-disc brake tayo dito sa likod. Ayan, naka-single pot caliper din tayo. 'Di ba? Tapos ang size ng kanyang gulong 120/70 by 12. So tubeless na rin 'yan. Meron din tayong swing arm dito. And then yung Tuscany na ating emblem. Napaka-premium talaga pag naka-emblem, no? So meron din tayo rito reflector side by side. Lagay ng plate, napakalapad. May reflector din tayo rito. At alam ko dito sa ilalim meron pa siyang plate light. Ayan. Sa tambucho, napaka-bulky niyang tingnan. Meron din tayong cover dito. Pero, syempre, ingat pa rin tayo. Huwag natin hahawakan yung tambucho. Ito naman yung style ng ating tambucho. Ayan. So, naka-air-cooled pa rin ang isang to.
So wala naman tayong problema kung naka-air-cooled siya dahil wala naman akong nabalitaan na nag-overheat kapag naka-air-cooled. So, yun lang naman yun. Kahit 150cc, diba, wala naman akong nabalitaan na ganun. Para naman sa upuan niya, malapad and then makapal yung kanyang foam. Ganyang kakapal yan. And then meron tayong Tuscany dito. Ayan, kita niyo yan. Diba, ang premium ng leather na ginamit dito. Tapos, pag nakita nyo yan, ganyan ang itsura niya. Napaka-premium nung leather na ginamit dito. Tapos, sobrang kapal nung kanyang foam. Ayan. Pag inopen natin yan, meron tayo rito helmet hook. Malawak yung ating compartment. Tingin ko kasya dito yung full face or half face. Kasya rito. Nandito naman sa side yung ating battery. Ganyan ang itsura niya. Okay? Yan ang itsura ng ating battery. At meron tayo ritong grab bar. Kapag meron tayong angkas, dito tayo hahawak. Yan. So, solid din naman yan. So, yung iba kasi, nilalagyan din to ng top box para at least additional na compartment kapag bumabiyahe, lalo sa long ride. Diba? So, ayan, sakyan natin itong motorcycle na to para at least malaman natin kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko. Ayos na ayos yan. Tough talk. Coolant, dito naman nilalagay. Ayan, easy access naman siya. Tapos, yung ating grab bar, ganda ng design ng grab bar. Kulay gray, matte finish din. Meron tayong Giorno na emblem dito. Ayan, napaka-premium ng design niya. Tapos may plus dito. And then, yung ating foot pegs. Malapad din yung foot pegs. Ganyan ang itsura niya. Okay, sumasabay din yung design niya rito. Naka-liquid tube na rin tayo rito. Meron na rin tayo rito cover. Swing arm, maganda din. Naka-drum brake sa likod. Ang size dito ay 110/90 by 12. Ayan. So, yung ating tambucho, maganda rin yung design. Baka-classic din yung design nito. Ayan, medyo mababa lang talaga siya. Tapos simple lang yung ating pinaka-tambucho niya. Itong cover na to, plastic siya. Okay. So, dito naman sa ating taillight, LED na rin tayo rito. May plate light na rin tayo rito. Yung ating reflector, ayan. So, malapad din yung ating lagayan ng plate natin dito. So, pag nilagyan pa to ng plate, dahil nga malaki yung plate natin dito, matatakpan pa siya. Lalo na sa mga talsik ng putek, hindi tayo masyadong mahihirapan or hindi masyadong maiirita yung angkas natin kasi hindi siya masyadong matatalsikan ng putek. Ayan. Lalo na ngayon maulan, di ba? So, sa panggilid niya, wala tayo ritong kickstart. Naka-ESP Plus na rin tayo rito. Meron tayo ritong single na shock. Okay, ayan. So, mayroon na rin tayong side stand kill switch. Okay? So, ayan ang itsura ng ating Giorno Plus ng Honda. So, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page. Follow nyo na rin yan. And then yung sa ating YouTube channel, subscribe na rin tayo. So, ayan. Ayos na ayos yan. Where did you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm